Mga kapatid, magandang araw at oras sa inyong lahat ng mga nanonood. At importante, pinakamahalaga ay ang nakikinig, mga kapatid. At bago ang lahat, kung tayo sa mensahe na naman ng ating Ama, ay tumanggap muna tayo o kayo ng basbas mula sa kanya na ating pinagsusulitan mga kapatid, dahil ang lahat ng bagay ay sa ating Ama. Lahat ng ating tinatanggap sa araw-araw, yan ay mula sa kanya. Kaya ang dapat nating patungkulan sa ating buhay ay ang tayo'y magsulit sa ating Ama. Alam niyo yung salitang magsulit, mga kapatid. Magbigay tayo ng pangpalubag loob sa ating Ama dahil sa mga biyaya na ating tinatanggap sa araw-araw, mga kapatid. Isipin natin mabuti yung katawan natin. Binigyan tayong mata, binigyan tayong kamay, binigyan tayong ilong, binigyan tayong bibig. Lahat yan mula sa ating Ama. At ang lahat ng yan na binigay sa atin ng ating Ama ay gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Dahil walang kabuluhan ng ating kamay, walang kabuluhan ng ating bibig, walang kabuluhan ng ating paa kung hindi dito makikinabang ang ating Ama. Binigay niya sa atin upang ating gamitin sa pagtupad sa kanyang buong kautusan, palatuntunan, at mga kahatulan, mga kapatid. Yan ang ating kailangang isaalang-alang. Ulitin ko, mga kapatid, kautusan, yung buong kautusan, palatuntunan, kahatulan. Pag sinusunod mo yung utos, naniniwala ka sa Ama. At yung utos, kailangan yung lahat ng palatuntunan niya sa araw-araw, bawat buwan, bawat linggo, bawat week. Isang week kasi ay 7 araw. 1 week, 1 linggo. O, mayroong palatuntunan siya doon. Sa araw-araw may palatuntunan siya. 3 beses ka magdadasal. Sa isang linggo ay 1 beses kang sasamba sa kanyang harapan. At sa buwan, bawat buwan ay 1 beses ka rin gaganapin mo ang natatangi. At yung sinasabi niyang may natitira pang 1 araw ng Sabat na pamamahinga ukol sa Panginoon. Mga kapatid. At mayroon din yung taunan. Yung taunan tuwing ika-7 taon, mga kapatid. Yung taunan na palatuntunan ng ating Ama. At yun namang kahatulan, mga kapatid, sabi natin yung kautusan, palatuntunan, yun yung Sabat, yun yung mga palatuntunan niya. Yung maghahandog ka, huwag kang maghahandog ng kulang, palatuntunan yun. Ngayon, yung kahatulan, huwag kang hahatol, huwag mong hahatulan na masama yung tao na hindi mo pa sure na siya nga ay masama. Kailangan kumuha ka ng mga katibayan, patunay na siya nga ay masama. Ang tunay na masama, mga kapatid, ay yung hindi sumusunod sa utos ng ating Ama. Yun yung tunay masama. Hindi yung itsura, mga kapatid, ang nagpapasama sa tao. Ang nagpapasama sa tao, yung hindi pagsunod sa kanyang mga utos. Yun ang tunay na nagpapasama sa tao. Yung sinasabi nilang ano yun, anong tawag dun sa English? Sin ba yun? May kadugtungan yung
mabigat na kasalanan. Yan, mortal sin. Kasalanang walang hanggan. Kasalanang walang katapusan. Mapupunta ka ngayon sa kaparusahan din na walang hanggan. Pag napunta ka sa kasalanang walang hanggan, pag yun ang ginagawa mo, kasalanang walang hanggan, hindi ka nakikinig sa kanyang mga utos, ay pupunta ka, dadalhin ka ng ating Ama sa kaparusahan din na walang hanggan. Ano, naunawaan niyo mga kapatid? At sa inyong lahat na nanonood pero pinaka-importante ay nakikinig, alam ko may bago na nakikinig ngayon, at ito ay kanyang sinusubaybayan. At ito ay inuulit ko, kagaya nung nabanggit ko nung una, itong sinundan, itong mensahe na ito, na kung gusto nyo makasigurado kayo sa araw-araw na inyong lakad, kailangan makinig ka muna kahit isa sa palatuntunan. Hanapin mo sa inyong cellphone kung ano yung pinaka-ikling mensahe, dahil mayroon kayong maikling mensahe dito. Bago ka lumabas ng yung bahay, kung ikaw ay aalis alas 4, alas 3, gising ka na, ibukas mo na yung cellphone, manood ka. Dahil sa bawat panunood mo nito, tapusin mo yun, nandun darating sa iyo yung basbas ng ating Ama, saan ka man pumaroon, mga kapatid. Iyon ay para sa inyo na nakikinig. Itinuturo ko lang sa inyo dahil ang daan ng buhay ay binigay sa akin ng ating Ama. Yung daan ng kamatayan hindi niya binigay sa akin. Daan ng buhay. Kung saan patungo sa buhay at buhay na walang hanggan, ay dito lumalapit, mga kapatid. Kaya sa inyo mga nanonood, at importante ay nakikinig, sumayin nyo nawa ang biyaya, awa, kagalingan at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon. Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Yan kasi mga kapatid, kaya natin binabanggit ng Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, dahil yan ay nakasulat sa kanyang kaarawan. Siya ay ipahahayag na siya ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari sa kanyang kapanahunan. At ito yung kapanahunan niya, mga kapatid. Sabi sa English yung second coming, pero sa espiritu siya, mga kapatid. Ang Diyos ay espiritu. Kahit i-research nyo sa cellphone ninyo, mga kapatid, ang ating Ama ay espiritu. Ibig sabihin, espiritu hindi nakikita. Sino sa inyo nakakita na ng espiritu, mga kapatid? Ayan. Ito kagaya ng ating nabanggit kanina, ay isa ring utos na ating dapat malaman na pinakamahalaga rin. Kasama sa mga pinakamahalaga. Wala namang utos ang ating Ama na hindi mahalaga, di ba mga kapatid? Lahat ng utos niya mahalaga. Pero mayroon yung talagang napaka-importante. Lahat mahalaga. Pero kailangan ng buhay. Kung gusto natin magkamit ng buhay, kapayapaan, katiwasayan dito sa sanglibutan na ating ginagalawan ngayon, na hindi tayo taga rito, mga kapatid, dahil ang sanglibutan, mga kapatid, tutunawin ng Ama yan. Sabi nga niya ang langit at ang lupa ay mawawala, ika niya. Subalit ng aking mga salita, kahit isang tuldok, kailanman ay di mawawala. Ngayon, may nag-aantay sa atin na bagong langit at bagong lupa. Ay, iniwala kayo doon, kapatid. Nakasulat yun. May bagong langit at may bagong lupa. Kaya itong langit ngayon na ating pakiramdam natin ay meron,
At itong lupa nating ginagalawan natin, nating nakikita, ito'y mawawala, mga kapatid. Marami nagsasabi na hindi na raw gagalawin ng Ama. Hindi na talaga niya gagalawin. Yung kinaroroonan ng kanyang mga lingkod na kanyang itinuring na mga anak. Dahil ang langit at ang lupa ay sa ating Ama. Ngayon, kung ikaw ay anak ng ating Ama, may karapatan ka sa lahat ng pag-aari. At kung saan ka naroroon, yun ay ibinigay sa iyo. Kung ikaw ay anak, yun ay mana mo, yung lupang kinaroroonan mo, mga kapatid. At yun ay hindi kukunin sa iyo ng ating Ama. Kaya sikapin natin na tayo ay maging anak niya. Paanong paraan, mga kapatid, para tayo maging anak ng Ama? Sumunod tayo sa kanyang utos. Dahil sabi ng ating Ama, ang mga anak lamang ang sumusunod sa Ama. Pag hindi anak, hindi yan susunod sa Ama. Kaya sumunod tayo sa Kanya upang ating makamit ang Kanyang mga pangako. At kung hindi ka tinuring na anak, wala kang karapatan sa Kanyang pag-aari. Pag-aari ng lupa, lahat ng nakikita at hindi nakikita, mga kapatid, sa Kanya. Kaya wala sana tayong karapatan na sumuway sa utos ng ating. Kaya kagaya nung nabanggit ko kanina, kailangan tayo ay magkaroon ng pagsusulit sa Kanya sa araw-araw. Ibig sabihin ng pagsusulit, yung ang pagkaalam kasi ng iba, yung pagsusulit, ipag-aaral. Di ba? Pagsusulit. Pero ang tunay na pagsusulit, mga kapatid, ay yung bibigyan natin ng parangal o bibigyan natin ng bahagi ang ating Ama sa araw-araw ng ating buhay. Yun yung tunay na pagsusulit. Sulit. Susulitin. Sa Ilocano naman yung susulitin, ibig sabihin parang malapit sa salitang samantala. Sulitin mo na adakad to yan. Diba? Ganun yung sa Ilocano. Sulitin mo na dahil nandito. Sulit. Iba't iba ang pananaw ng mga lahi kung ano ibig sabihin ng sulit. Pero yung tunay na sulit, kailangan ay suklian natin ang lahat ng ibinibigay sa atin ng ating Ama. Dahil ang binibigay sa atin ng ating Ama, lahat ay sobra. Diba? Sobra yung mga binibigay. Hindi eksakto na para lang sa ating pang-araw-araw. Puro may tawad ang mga ibinibigay sa atin ng ating Ama. Palaging may tawad siya. Dahil siyang Diyos na mapagpatawad. Siyang ating Ama na mapagpatawad. Kaya lahat ng binibigay niya sa atin, tinatanggap natin sa araw-araw. Yan ay sobra. Kaya nga lang, tayong gumagamit, hindi natin alam kung paano gamitin. Kaya sa pakiramdam natin, kulang. Kahit anong bagay, kahit anong dami na ibinigay sa iyo ng Ama, pag hindi mo alam gamitin, yan ay talagang magkukulang, mga kapatid. Gamitin lang natin sa tama, sa ikalulugod ng ating Ama, ang lahat niyang ibinibigay, at yan ay sinisigurado ko sa inyo ay pawang sobra. Hindi yan bitin. Kaya nga palagi nating inuulit kung sino yung dapat pakinggan at sino ang dapat sundin. Pag
pag naniwala kayo dito, sumampalataya kayo dito, malalaman ninyo ng sinasabi ko ngayon ay totoo, na lahat ng tinatanggap natin sa ating Ama ay sobra. Kayang-kaya natin gawin ang lahat ng pinag-uutos niya sa pamamagitan ng binibigay niya sa atin sa araw-araw. Hindi yan kulang. Kaya ito mga kapatid, dahil uso nga ngayon yung cellphone, marami nang napapanood. Ay halos sa television ay halos kakaunti na nanonood eh. Nung wala pa yung cellphone na may video cam na yan, wala pa, hindi pa pumapasok, kaya pwede kang manood ng TV sa cellphone mga kapatid. Yung mga teenager noon ay karamihan nasa TV, nakatuto, television. Napupuno nga yung bahay na mayroong television lang na nag-iisa sa kanilang barangay o kaya dalawa, tatlo. Ay napupuno yan, karamihan na yung mga binatag dalaga. Ngayon kahit mga bata na mga kapatid, pambihira nanonood ng TV, television. Nasa cellphone na, panonood. Yan. Andiyan ang topic natin ngayon mga kapatid. Ito ba ay pinag-uutos sa atin ng ating Ama? Yung mata natin talagang ginagamit yan sa panonood. Pero sabi ng ating Ama, kung ang mata mo ang makapagtitisod sa iyo patungo sa kapahamakan, ay dukutin mo. Alisin mo yung mata mo na yan. Sabi niya, mabuti pa yung kulang ang bahagi ng iyong katawan na ikaw ay mapapasok sa langit kaysa sa kumpleto ang iyong bahagi ng katawan na mapupunta ka naman sa impyerno. Diba? Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Ito, pakinggan yung mabuti. Ang ipinag-uutos ng ating Ama, makinig, hindi yung manood. Kahit i-research nyo sa cellphone, yung sa Biblia, kung mayroong utos na tayo ay manood. Kaya ito palagi nating sinasabi, pagbukas pa lang ng video natin, manood, at ang pinakamahalaga ay makinig. Ngayon, pag sinabing mahalaga, angat ang pakikinig kaysa sa panonood. Mas mataas ang antas ng pakikinig kaysa sa panonood. Huwag natin pahalagahang mabuti yung panonood. Pakikinig ang importante. Lalong-lalo na sa mga salita na mula sa ating Ama. Kita nyo mga kapatid, magsisimula tayo sa Deuteronomio 32, 1 hanggang 4. Yan. Kailangan na meron tayong patunay sa mga bagay natin binabanggit dahil ito yung nagpapatotoo at ito yung nagiging saksi, yung matibay na saksi sa lahat ng mga ipinagagawa sa atin ng ating Ama, itong mga nakasulat. Ano mga kapatid? 32:1 ng Deuteronomio hanggang 4. Lilinawin ko mga kapatid. Deuteronomio 32:1 hanggang 4. Tama ba yun? Yan. Basahin na natin mga kapatid. Kung inyo na nga nakita. Makinig kayo mga langit. Kita nyo mga kapatid. Utos yun makinig kayo. Mga langit. Diba? Yung pati langit. Ang langit kasi mga kapatid ay yung kahit yung isang tao pwede mong sabihin langit mo Kung saan ka nasasayahan, kung ikaw ay nakapagpapaligaya sa isang tao, sa kapwa mo, natutuwa siya sa iyo, ang pagtingin sa iyo ng taong napapaligaya mo ay langit. Diba?
Yung tao pwede rin tawaging langit. Dahil marami ng kanta, marami ng mga tula na binabanggit doon, na sabi niya sa kanyang asawa o sa kanyang nobya, sabi niya ikaw ang langit ko. Kaya kung ano yung nagpapatuwa, ang nagpapasaya, nagpapagaan ng iyong kalooban, ang tawag doon ay langit. Nakapagbibigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Ang tawag doon ay langit. Diba? Kaya ang sabi dito, makinig kayo mga langit. Ibig sabihin ito, yung may mga kapangyarihan, may kakayanan na tumulong, may kakayanan makapagbigay ng kasiyahan sa araw-araw sa mga nahihirapan. Ito yung mga langit na sinasabi niya, mga mayayaman, mga malalakas, may mga tungkulin. Ito yung tinatawag na mga langit, mga kapatid. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Yan, tuloy natin. Makinig kayo mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon na malambot sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin, sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon. Siya ang bato. Ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Ito, makinig talaga importante. Kayong mga langit, yan ay paliwanag ko na sa inyo mga kapatid. Ang sinasabing langit, yung may kakayanan na makatulong sa mga nangangailangan. Kaya nga yung mga nakikita nyo sa YouTube, yung mga nagsisipag tulong sa mga nahihirapan, ang sabi nila, yung mga tinutulungan, ang sabi ng mga tinutulungan, hulog kayo ng langit. Ayun. Kaya ikaw ay hinulog ng langit, ay galing ka sa langit. Kaya ikaw ay galing sa langit, ay langit din ang pagtingin sa iyo ng kapwa mo mga kapatid. At mararamdaman yan sa iyo sa pamamagitan ng ipinakikita at ginagawa mo sa kanila. Ito pa, dito pa sa awit 78:1. Awit 78:1. Kita nyo mga kapatid, nabanggit natin, awit 78:1. Ayan, basahin natin. Makinig kayo. Ika na naman dito mga kapatid. Makinig kayo o bayan ko sa aking kautusan. Ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Napakahalaga talaga yung makinig. O, doon din sa Kawikaan 4:20 hanggang 22. Abanti tayo mga kapatid. Kawikaan 20 hanggang 22. Kawikaan o 4:20 hanggang 22. Yan. Yan yun, mga kapatid. Ay, talagang
sa puso ninyo, inyong mga napapakinggan dahil itong utos. Yan, Kawikaan 4:20 hanggang 22. Basahin na natin mga kapatid. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Makinig na naman, yung binabanggit. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat buhay sa nakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Tanya mga kapatid. Gagaling ka pa pala kung ikaw may sakit. Ang buo mong katawan. Kapag ikaw ay nakinig ng utos at iyong ginawa. Sundin ang mga bagay na napapakinggan, lalong-lalo na ang mga salita na nagmumula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong si Isa o Ama na siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yan. Napakarami pa. Pero dito, ikuha natin yung sa Apokalipsis 13:9. Yan, basahin natin. Biglang tayo, biglang layo. Punta tayo sa Apokalipsis 13:9. Napakarami pa ang mga dapat nating banggitin na patungkol sa pakikinig. Pero ito, pinalukso tayo ng ating Ama sa Apokalipsis 13:9. Siguro yung iba nagsasabi dito, ay hindi naman lahat ay may pakinig. Sakop ba yun ng utos? Hindi naman lahat na tao ay ipinanganak na may pangdinig. Diba? Tama, may mga bingi talaga na ipinanganak. Bingi na pipi pa. May mga ganun mga kapatid. Hindi nakakarinig at nakakapagsalita pero wala siyang mabanggit na anumang litra. Pauungol-ungol lang, para lang aso na ungol-ungol pag dumating yung kanyang amo galing sa malayo. Ganun lang yung pipi. Ito mga kapatid, pinagbibilin ng ating Ama sa mga taong may pangdinig. Ito, Apokalipsis 13:9. O, dalawa na yung 13:9 natin. Sakarias 14:9 pala yun. Ito, mga kapatid, basahin natin kung ano ang sinasabi ng ating Ama. Kung ang sino man ay may pakinig, ay makinig. Yan. Kaya kapatid, ikaw na nanonood ngayon, kung ikaw ay may pangdinig, malinaw ang iyong pangdinig, ikaw ay makinig. Yun yung mga inuutusan mga kapatid na dapat makinig, yung may pangdinig laang. Dahil dito sa sanglibutan, napakarami yung mga kumukontra sa lahat ng bagay. Yun yung sinasabi nila sa anong tawag doon? Yung anong bang tawag doon? Palagi kong naririnig dyan sa TV. Basir. Basir ba ang tawag doon? Basir. Mga basir. Binabas daw yung mga salita. Ito yung salita ng ating Ama. Bahala kayo kung gusto mo ibase. Gusto mong kontrahin. Dahil lahat ng kumukontra dito ay inuulit ko mga kapatid, paalala lang, mapapahiya. Dahil lumikha sa atin ang nagsasalita. Ginagamit niya lang ako mga kapatid. At ito hindi nyo malalaman kung hindi kayo makikinig sa akin. Dahil wala pa nagpapaliwanag dito. Ito ay matagal ko nang hinahanap sa ibang tao. Itong mga ganitong
mga salita ng katotohanan na mula sa ating Ama. Pero sabi ng ating Ama, ang katotohanan ay wala sa tao. Ang katotohanan ay nasa Kanya, nasa ating Ama. Siya nawa. Kaya nung tinawag niya ako ay marami pang pagdadalawang isip. Tuwing tatawagin ako, tumatanggi ako. Basta naghahanap ako sa tao dahil maraming may pinag-aralan mga kapatid. Mga pagkaalam ko no, pag may pinag-aralan ka na ay makukuha mo ng lahat, kaligtasan, yung pagyaman, hindi ko gaanong kanyan. Lahat ng tao may interest sa pagyaman. Pero kung ang pagyaman naman ay magmumula sa masama, ay gugustuhin ko na lang yung maghirap kaysa sa yumaman na sama-sama manggagaling mga kapatid. Dahil ayaw ng Ama ng masama. Siya nawa. Sa paraang mabuti, mga kapatid, gusto kong yumaman. Pero pag sa paraang masama, ayaw ko. Hindi gusto ng ating Ama yan. Lahat naghahangad yumaman. Pero sana, ang mga naghahangad yumaman ay daanin sa mabuting paraan, mga kapatid. Yung naaayon lamang sa kalooban ng ating Ama. Dito tayo, kung ang sino man ay may pakinig, ay makinig. Diba? Yan, sana naunawaan nyo. Wala na kayong ibabas pa dyan. Dahil nga sa malinaw na utos ng ating Amang makinig, yung mga walang pakinig naman, matalas yung pakiramdam ng mga yan, mga kapatid. Papanuurin ka kung ano yung iyong ginagawa. Ikaw na nakarinig at gumagawa ng mga salita ng ating Ama na nakikita nung walang pangdinig, nababasa sa mga kilos mo, yun na lang ang tutuladin nila, mga kapatid. Kaya ipakita natin sa ating kapwa kung ano yung mabuti. Sabi nga ng ating Ama, kung ano ang ayaw mong mangyari sa'yo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Kung ano yung gusto mo na gawin sa'yo ng kapwa mo, yun ang gawin mo sa kanila. Unawaan niyo mga kapatid, yung ganung salita ng ating Ama. Siya nawa. Kaya yung panunood ay wag nating asahan. Yung panunood, manunood ka ng kung ano-ano. Ikaw ay naniniwala sa taong nagsasalita na siya daw ay hinirang ng Ama. Naniniwala ka dahil siya mataas ang pinag-aralan. Siya ay magandang lalaki. Siya ay napakayaman. Ang isa ma-attract ka dun dahil sa araw-araw makikita mo yung pananamit niya palaging malinis. Ay halos hindi hapunan ng langaw. Okay, kaliwat kanan may security. Mayaman. Huwag nating pagtuunan ng pansin yun. Ang ating pagtuunan ng pansin at ng ating buong puso at buong kaluluwa ay yung mga sumusunod sa pinag-uutos ng ating Ama. Kaya tayo ibinigay din sa bawat bansa, bawat wika ang magkaroon ng aral. Bihira yung hindi marunong bumasa at yung mga marunong bumasa, yung mga nakapag-aral, marunong bumasa at sumulat, maawa na lang kayo mga kapatid sa hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Ituro nyo sa kanila sa pamagitan ng inyong gawa, kung hindi nyo sila maturuan sa pagbabasa at pagsusulat, sa gawa na lang mga kapatid. Na ayon sa ipinag-uutos ng ating Ama, yun ang ipakita natin sa kanila upang tayo ay kanilang tularin. Ipakita natin sa pamamagitan ng ating gawa ang pananampalataya natin sa ating Ama. Huwag sa kung ano-anong bagay. Gawa sa pamamagitan ng
pakikinig ng salita ng ating Ama. At ito, huwag nating asahan yung mga bagay na nakikita dahil ito nga yung sinasabi dun sa Hebreo 11:1 hanggang 3. Atras na naman tayo mga kapatid. Galing tayong Apokalipsis. Punta naman tayo ng Hebreo. Yung pagkabanggit natin kanina. 11 hanggang 3. Ayun, Hebreo 11:1 hanggang 3. Huwag kayong paalipin sa mga bagay na nakikita mga kapatid dahil ito yung aral nating mababasa sa aklat ng Hebreo 11:1 hanggang 3. Basahin na natin. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay nauunawa natin, yan natatalastas natin, nauunawa, na ang sanglibutan ay ginawa, tinatag sa pamamagitan ng salita ng ating Ama. Anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Itinatag ng ating Ama ang sanglibutan sa pamamagitan ng salita niya. Kaya ang salita ng ating Ama dapat pakinggan at ang lahat niyang mga salita ay matatag. Sanglibutan nga ay itinatag niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Sanglibutan na yon ay lalo pa yung kanyang mga pangako mga kapatid. Ay napakaliit ng mga bagay yung mga pangako. Buhay na walang hanggan, gaano lang ngayon, kakarampot. Kung ihalin tulad mo sa sanglibutan na itinatag ng ating Ama na tinitirahan ng bilyong-bilyong tao o pera pa yung bilyong-bilyong mga hayop. Yung buhay kakarampot lang yan mga kapatid, pangako ng ating Ama yan. Yan ay itatatag sa atin ng ating Ama pag tayo ay nakinig ng kanyang mga salita at ating ginawa. Tingnan kung gaano kahalaga yung pakikinig. Ayan. At doon pa sa Roma 8:24 hanggang 25. Atras na naman tayo mga kapatid. Ito yung huwag nating asahan yung mga bagay na nakikita. Asahan natin yung mga salita ng ating Ama. Roma 8:24-25. 24-25. Kita nyo mga kapatid. Basahin na natin mula sa Roma 8:24 hanggang 25. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa. Datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Magtiis tayo, may pagtitiis. Hintayin natin yung bagay na hindi nakikita. Yung bagay na hindi nakikita mga kapatid na dapat nating hintayin, yung pangako ng ating Ama na ibibigay niya sa mga nakikinig at tumutupad ng kanyang mga salita.
Siya nawa. Unawa nyo mga kapatid. Ayan. At doon pa nga kay Juan, mayroon pa tayong mababasa. Juan 20:29. Ano yung laman nito? Atras na naman tayo. Juan 20:29. Ayan, pagkain natin mga kapatid. Juan 20:29. Sinabi sa kanya ni isa, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Parang walang ito mga kapatid, parang dumaan lang na hangin sa tenga natin. Dito magkasama dito yung panunood at pakikinig. Sinabi sa kanya ni isa, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Ayun, ibig sabihin nakinig lang. Paano ka sasampalataya kung hindi ka naman nakikinig? Kailangan sumampalataya kasi yung napakinggan na hindi mo naman nakikita. Yung napakinggan ay yung mga utos ng ating Ama. Kaya yun ang mga mapapalad mga kapatid. Papak ng lamok ko yung paa ko mga kapatid. Ayan. Kaya ito nga ang ating mensahe na tinanggap sa ating Ama at sana ito ating maunawaan. Parang ano pa rito, parang talinghaga, panunood at pakikinig. At ito, nabanggit na natin yung huwag umasa sa napapanood. Diba? Ano ang dapat nating asahan? Makinig. Pangako ng ating Ama. Umasa tayo sa nakikinig, napapakinggan natin na hindi natin nakikita. Yung kasing naririnig natin, hindi natin yung nakikita dahil salita. Yung mga salita ko, yung espiritu, ika ng ating at pawang buhay. Kaya sinabi natin pasimula kanina na ang Diyos ay espiritu. Ibig sabihin, espiritu hindi nakikita. Walang buto, walang laman. Ay yung mga salita ng ating Panginoong si Isa ay espiritu. Yan, nayaral na sa atin yan ng mga nakaraan at ilang beses na natin nabanggit niyan. Ang aking mga salita ay pawang, sabi niya, ang espiritu ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang napapakinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yan. Ngayon, yung mga tao na ayaw makinig. Ubayan na hindi nakikinig dito, mga kapatid. Ano ang hatol ng ating Ama dito ngayon? Yan. Ang bayan na hindi nakikinig. Ayan, basahin natin sa Jeremias 13:1 10 hanggang 11. Kita nyo. Ano yun? Jeremias?
Tutok mga kapatid, tutok nyo yung inyong pangdinig. Ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. 13:1 hanggang 10:11. Medyo mahaba tayo mga kapatid. Pero kahit mahaba ito, pakinggan yung mabuti at unawain dahil ito ay para sa lahat ng mga nakikinig at tumutupad. Yan. Kita nyo. Basahin na natin. Jeremias 13:1 hanggang 11. Para sa mga hindi nakikinig kung ano ang mangyayari sa mga hindi nakikinig. Mga tao man, ubayan man, ubansa. Ito. Ganito ang sabi ng Panginoon sa akin. Ikaw ay yumaon at bumili ka ng isang pamigkis na lino. Yung tila. Tila na parang sinturon mga kapatid. At ibigkis mo sa iyong baywang at huwag mong ilubog sa tubig. Makinig na mabuti. Sa gayoy bumili ako ng pamigkis ayon sa salita ng Panginoon at inilagay ko sa aking bayawang. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na ikalawa na nagsasabi, kunin mo ang pamigkis na iyong binili na nasa iyong baywang at ikaw ay bumangon. Yumaon ka sa Euphrates. Tama ba mga kapatid? Shanawa. At ikubli mo roon sa isang bitak ng malaking bato. Yung pamigkis na pinabili ng ating Panginoong si Isa sa kanyang inuutusan, na ikinabit sa kanyang baywang, pinapatanggal ng ating Panginoon at ilagay daw sa isang bitak ng bato. Sa gayoy yumaon ako at ikinubli ko sa tabi ng Euphrates. Ayon sa inuutos sa akin ng Panginoon. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay bumangon, yumaon ka sa Euphrates. At kunin mo ang pamigkis mula roon na iniutos ko sa iyong ikubli mo roon. Nang magkagayo yumaon ako sa Euphrates at hinukay ko at kinuha ko ang pamigkis mula sa dakong aking pinagkublihan at narito ang pamigkis ay bulok, hindi mapapakinabangan sa anuman. Nang magkagayoy dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ayon sa paraang ito ay aking sasayangin ang kapalaluan ng Huda at ang malaking kapalaluan ng Jerusalem. Ang masamang bayang ito na ayaw makinig ng mga salita ko, na lumalakad ayon sa katigasan ng kanilang puso at yumaong sumunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran at upang sambahin, ay magiging gaya ng pamigkis na ito na hindi mapapakinabangan. Tuloy natin hanggang 11 mga kapatid. Sapagkat kung paanong ang pamigkis ay kumakapit sa mga balakang ng lalaki, gayon pinapakapit ko sa akin ang buong sangbahayan ni Israel at ang buong sangbahayan ni Huda, sabi ng Panginoon.
pasensya mga kapatid. May nakikialam. Upang sila'y maging pinakabayan sa akin at pinakapangalan at pinakapuri at pinakaluwalhati. Ngunit hindi nila dininig. Sa inyo mga kapatid. Aba ay ganun palang mangyayari sa hindi nakikinig ng mga salita ng ating Panginoong Isa. Magiging kagaya nung pamigkis na mabubulok at hindi pakikinabangan. Ayan mga kapatid, hanggang dito lang muna tayo. Ika ng ating Ama sa mensaheng ito upang ating matandaan kung gaano kahalaga ang makinig sa mga salita ng ating Ama. At lagi kong sinasabi sa inyo kung sino ang dapat pakinggan at kung sino ang dapat sundin. Basahin natin ito dahil nararamdaman ko may bagong nakikinig. Ito mga kapatid, kung sino ang dapat pakinggan, basahin natin sa Gawa 3:22 hanggang 23. Yan. Gawa 3:22-23. Ayan, sa bagong nakikinig mga kapatid, na ngayon lang, kanyo kung sino yung dapat pakinggan. Pinaunawa naman na sa atin kung ano yung mangyayari sa hindi makikinig. At kailangan pag nakinig ka, tuparin mo kung ano yung pinag-uutos na napapakinggan mo sa programang ito ng ating Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Yan. Sa pamamagitan din ng pag-aalalay ng kanyang panganay na anak, ng ating Panginoong si Isa o Ama sa akin na kanyang ginawang huling sugo. Siya ang nagtayo sa akin mga kapatid. Hindi ako ang nagtayo nito, hindi ako ang nagtayo dito sa sarili ko, kundi ang Ama ang nagtayo sa akin, kaya wala akong kainti-intensyon kung ako'y tatawaging founder dito mga kapatid. Ang founder dito, ang ating Ama at ang kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon. Hindi ako mga kapatid, ako'y utusan lang ng ating Ama. Hindi ako nagtayo dito. Dahil sinasabi ng ating Panginoong si Isa, O Ama, sa ibabaw ng batong ito, ikaw Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya ibig sabihin niya, siya mismo ang nagtatayo, hindi kung sino mang tao. Siya nawa. Kailangan siya ang nagtayo. Hindi si Manalo kung sino. Diba? Ito yung ating babasahin. Gawa. Kung sinong dapat pakinggan mga kapatid. Gawa 3:22-23. Basahin natin para huwag ka nang mahirapan sabihin. Pag sinabi ko nga sa ano lang, sa ganun lang talata mo babasahin, baka hindi mo malalaman. Isulat mo na lang kung wala kang Biblia. Kumuha ka na lang papel at ballpen, kapatid, na bago pa lang nanonood ngayon. Isulat mo at itanong-tanong mo kung sino yung marunong sa Biblia, kung ano ito. Gawa 3:22-23. Ito yung nakasulat na dapat natin pakinggan. Dahil may parusa mga kapatid sa hindi makikinig. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo. Kagaya nung nabanggit ko kayo na, itinayo ako ng ating Ama. Ako yung kanyang itinindig. Itinayo at itinindig ay isa mga kapatid. Siya ang nagtayo nito. Magtitindig sa inyo ng isang propeta na gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid.
Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Siya nawa. Yan. Ito'y tunay, mga kapatid. Ito'y mula sa ating Ama. Ipinag-utos at sinalita niya sa ating kapatid na nauna sa akin na si Moises, mga kapatid. Yan ay ating kapatid, pero nauna lang sa akin, pero mayroong nauna sa kanya dahil yung una sa lahat ng mga bagay yung ating Panginoon, si Isa. Siya rin ang nagsabi sa kanya ng mga salitang ito. Ito pong propeta na kagaya ni Moises, ito po hindi ako nangingiming magsabi sa inyo na walang iba kundi ako, mga kapatid. Dahil ang 10 utos na kay Moises ay ibinigay sa akin, mga kapatid. Ayan, hanggang sa muli, mga kapatid, dito muna natin pansamantalang puputulin ang ating mensahe. At yun, kung meron kang ibig itanong, yan, nakikita mo naman ako araw-araw. Luwapit ka lang, magtanong ka, kapatid. At ito, sa lahat ng mga nakikinig, importante, sumusunod sa utos ng ating Ama. Unang-una kay Rodessa Pastor Litana, kay Laina Pastor Litana, at kay Gemma Reyes Kakatyan, at lalong-lalo na kay Florida Pastor Heilenman ba, kapatid? At ang kanyang pamilya. Sa inyong lahat, mga kapatid, ang biyaya, awa, kagalingan, kapayapaan at katiwasayan na mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyong nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At yan, mga kapatid, mayroon pa tayong dapat pakinggan. Yan yung mga patutuo na sumasaksi ng mga salitang ito ay tapat at tunay at walang kasinungalingan. Mga kapatid, hanggang sa muli sa ganitong ring oras at araw ng ating pagkikita-kita. Taas natin ating panahon. Sabay-sabay tayong nagpapatotoo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan. Mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha, at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.